po sa hapong ito sa lahat ng ating mga iman, mga kapatiran, magi sa ating mga iman, mga baguhan. Tayo po ay narito po sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong banal na gawain. Tayo pong lahat ay tumayo upang ating pong ibigay galang ang salita ng ating pong mahal na Panginoon, ng ating beloved co-preacher, beloved Brother Hel Cruz. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved co-preacher. Brother Eboy, praise God. Tayo po na magkasang dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise God. Opo, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya sa pangunan dalangin ng yung taong nilang aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista, William Med, and the Papa of God. Minsan pa kami nagpupuni ka pasalamat. Mahal Panginoon sa bawat yugto ng balagawan, pinagpalati lang isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwin o Diyos. Hallelujah. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba. Iminakahabagan ng kapatawaran sa lahat, nagawa namin pagkukulang, pagsalansan sa mga kalooban. Hallelujah, patawang bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito ng pagdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magalagay ng mga tamang salita sa aking bibig. Dalo ng espiritual kapala, siyempre kamanaan ng maintindihan na inibig ng mga baguhan, mga bisitang madatihan, mga sa aming beloved webcast viewers. Ito po aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance at doubts and unbelief, cast out from them and bind the power of darkness. And all of this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unang sa lahat, ako man nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdakilit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Meda, the end time Prophet of God. We love you so much, Pamala Pastor. And we always raise you and remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Lindsay Almeida, beloved Mama Dear, and greeting as well to all the beloved children of Casino Almeida family, at sa lahat po natin minamating niibig ng mga kapatid, ng mga kapamanggawa, sa lahat po natin niibig ng mga bisita nandito ngayon, maging sa lahat po natin mga beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Mr. Luke Smith, sa kalamang anak, at sa mga anak din po nating beloved Minister Podge, beloved Mr. Podge, beloved Tini, and friends. At sa lahat ating mga kapamagawa, mga kapatid ng iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakantabi sa ating live streaming, magandang hapon po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na panahon. Everybody praise the Lord! Mga iniibig, tayo po ay nasa mapanganib na panahon. At ang mga anak ng Diyos ay may mga titiisin. At ang sabi ng banal na kasulatan, at sasagana ang katampalasanan sa mundo, at ang pag-ibig ng marami ay lalamig, ngunit ang magtitiis, siya lamang ang maliligtas. Kaya may inibig kong ating pong munang mababasa dito po sa from the Gospel of St. Matthew chapter 24, verses 13, balik po sa 12, kaya nilaman po. The book of Matthew chapter 24, verse 13 and verse 12. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. God bless you po sa Tagalog. Mateo Kapitulo 24, versikulo 13, balik sa 12. Darapat ang mga magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Amen. Praise the Lord. God bless you, mahal kapatid. Ang mahal na panumag para sa kanyang banal na salita. Napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, may inibig ko. At ito po'y babala sa lahat ng mga anak ng Diyos. Na lahat po tayo, may inibig ko, maging sa mga baguhan nandito ngayong mga bisita, na kayo pinagpala, sapagkat kung darating man ang mga grabing kapaghatian, inyo po itong mapagtatagumpayan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga bilang mga anak ng Diyos, may inibig ko, marami po tayong kakaharapin, nakapighatian. Andiyan ang mga kahirapan, may inibig ko, mga problema, karamdaman, at maging ang mundong ito'y uusigin ka, may inibig ko. Subalit, ang makapagtitiis lamang ay siya ang maliligtas, may inibig ko. Kaya nga, sa ating kinakaharap na panahon ngayon, may inibig ko, na kung sana'y tayo po'y dumaranas ng kapigatian at andyan yung mga pagsubok, mga inibig ko, na tayo inuusig sa panahon ito ng pandemya, mga inibig ko.
Subalit, nandiyan laging katatagan ng ating pananampalataya sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa turot aral ng propeta ng Diyos, may iniibig ko, na ating nasasabi sa kanila, bakit hindi kayo nagpapabakuna? Subalit dito may iniibig ko ay ating inihahayag ng ating nag-iisang Diyos sa buhay. Siya ang dakilang manggagamot, may inibig ko, na kung saan siya ang magpapagaling sa lahat ng karamdaman, anumang mga sarda dating sa mundong ito, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ay mga praise God. Kaya napapakinggan natin ang mga iba natin mga kapatiran, kung paano sila tinutulig sa subalit pag kanila na ipaliwanag at naunawaan ng kanilang kausap. Sabi niya, mabuti pa kayo, grabing yung panampalataya. Tama kayo, sige, go na kayo. Andun lagi ang pag-ayon nila mga inibig ko. Kaya ang inibig ko, dahil sa sagana ang kasamaan sa buong mundo, ang pag-ibig ng marami ay lalamig, may inibig ko. Subalit hindi ito makapaghiwalay sa ating, may inibig ko, mga grabing kapigatian na ito, mga pagsubok na ating titiisin, hanggat ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, may inibig ko. Lagi nating alalahanin, may inibig ko, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang kapigatian ba, kahirapan ba, kamatayan ba, ang lahat ng kahirapan sa mundong ito, hindi, kundi bagkus tayo po'y magpapatuloy, mapagtagumpay na Kristiyano sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Several years ago, mga inibig ko, makikita natin talaga ang kasama na grabing paglaganap ng kasagsagan ng bagyo ng Yolanda, mga inibig ko. Malakas na bagyo na yan, mga inibig ko, subalit meron pa rin mga ilang tao na kung saan ay nagawa pang magnakaw doon sa lugar ng parte ng lugar na yan na kinapangyarihan ng bagyong Yolanda, mga inibig ko. At hindi lamang sila nagnakaw, kundi pagkus ay nang rape na, pumatay pa, mga inibig ko. So dito makikita natin yung grabing kasamaan ng mundong ito, mga inibig ko. Kung kaya't sa lahat ng mga anak ng Diyos, tayo na mga tunay na Kristiyano, ay kinakailangan na tayo po'y maging maingat sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, na lagi nating gawin at sundin ang bawat kautusan ng ating dakilang Diyos na buhay without any mental reservation, but rather with open heart. Panghawakan po natin yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Sapagat ang sabi ng Biblia, magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyayari kailanman. At hindi naman pulingid sa atin ang nangyayari, mga inibig ko. Ang nangyayari sa buong mundo ngayon, laganap ang kaguluhan, ang mga napipintong giyera, mga inibig ko, sa iba't ibang panig ng mundo, at andyan ang mga gabing kahirapan, yung global warming na number one din na problema ng mundo, yung global crisis na ibig ko na kung saan ay dahil sa COVID-19 na ito na naging pandemic, inibig ko na kung saan maging mga malalaking establishmento ay nang magsipagsara, mga inibig ko. Talagang grabing kahirapan ng mundo, mga inibig ko. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod ng buong katapatan, mga inibig ko, ito po'y matagal na nating alam ito sapagkat itinuro, ipinangaral ng propeta ng Diyos yung mga mangyayari sa mundong ito, mga inibig ko. Kaya nga sa pamamagitan ng Word of God, kailangan mag-i-equip tayo ng Word of God. We have to meditate the Word of God day and night. Panghawakan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat dahil sa mga kapighatian nangyayari, may inibig ko, ay sabi ng Biblia, marami mga titisod. At ito po ang mangyayari sa mga Kristiyano pag tayo po hindi nagpahalaga sa ating matapat na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dahil sa grabing kapighatian sa mundo, anong sabi ng Biblia, may inibig ko? Sabi sa Isaiah 5:8-15, at marami ang mga titisod doon at mga bubuwal at mga babalian at mga sisilo at mga huhuli. So, marami pala, may inibig ko. Dahil sa grabing kapigatian sa mundo, subalit, ang sabi ng Biblia, ang makapagtitiis lamang hanggang wakas, siya po ang maliligtas. Kaya nga, tayo inaralanan ng propeta ng Diyos na magsipanatili sa pananampalataya sapagkat sa maraming kapigatian, tayo po ay makakapasok sa karin ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Everybody, praise the Lord! At bakit nangyayari ang mga bagay nito, mga inibig ko? Nang sabi ng banal na kasulatan, sa huling panahon, ang mga tao po'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng devil. Ano po sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 1? Kaya nilaman po. First book of Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith,
giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. God bless you po sa tagal. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa aral ng mga demonyo. Amen. God bless you mga kapatid. Palakpakan po natin pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord! Ito po'y warning, babala sa bawat isa sa ating may inibig ko. At tayo po'y nasa huling panahon, may inibig. Nasa huling panahon na po tayo, hindi na tayo sa kaligitnaan. We are almost in the finish line, mga inibig ko. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tatalikod ang iba sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat. Kaya nga lagi sinasabi ng ating minamahal at ginagara ng pastor, may inibig ko, na huwag nang makikinig o manonood ng ibang gawain sapagkat dito mahiruhang ka ng kanilang turo. Oh? At sapat na yung ating banal na gawain, mga inibig ko. Mapapanood nyo sa ating pong banal na gawain, sa ating TV program, radio program, sa YouTube, mga inibig ko, at sa ating Facebook, ang mga pangangaral, pagtuturo ng ating minamahal at ginagana ng pastor at mga Bible study ng ating beloved Honorable Son Pastor Linus Almeida, mga inibig ko, sapat na po yan, mga inibig ko, upang yung ating pananampalataya ay lalong tumibay anumang mga kapigatian na mangyari sa mundong ito, mga inibig ko, panghawakan natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung meron ding, minsan may padala din ang kaaway ng Diyos, mga inibig ko, minsan may bubulong-bulong sa tabi mo, iba na sinasabi, mga iniibig, madidiscern po natin niya, mga inibig ko, kung tayo po ay nililigaw niya, mga inibig. Kaya tayo mismo, mga inibig ko, ay nakakaalam ng mga bagay na yan. Kaya sabi dito, ang iba'y tatalikod. Makikinig na ng turo ng demonyo, mga inibig ko. Kaya nga, huwag tayong magtaka sapagkat anytime na ipapasok na nila yung mark of the beast, yung 666, mga inibig ko. Kaya kung ikaw equip ng Word of God, alam na alam mo ang gagawin mo bilang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, after you have known the knowledge of truth, at tapos natalikod ka pa, hell is waiting, mga inibig ko. Nasabi dito sa ikalawang Pedro 2:20 hanggang 21, sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkakahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalubuluhan at madaig na iyon, ay lalong sumasama ang huling kalalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala at tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Kaya minibig ko, after you have known the knowledge of truth, pagkatapos ikaw po ay babalik pa sa dati mong ginagawa, ay lalong sumasama ang kalalagayan ng taong niya, mga inibig ko. Yung masamang espiritu na umalis sa kanya, mag-aaya pa yun, babalik uli yun sa katawan ng tao na yun, mag-aayapan ng mas higit ng maraming bad spirit, mga inibig ko. Kaya lalong lumalala ang kalalagayan ng tao na yun. Kaya panghawakan po natin ating pananampalataya, yung ating kaligtasan, manibig ko. For it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos ang buhay, manibig ko. Kaya yung kaligtasan na sa ating yung pananampalataya, ating po lagi itong iti-treasure, manibig ko. Panghawakan po natin ito, mga inibig. Sapagkat malapit ng ating katubusan, mga inibig ko. Totoo ang langit, totoo ang impyerno, mga inibig ko. Maalala ko isang patutunan ating kapatiran dati, mga inibig ko. Ilang taon na nakakalipas, may inis ang dati naglilingkod sa ating dakilang Diyos sa buhay. Bago siya nakakilala, andun ang kanyang mga bisyo, nag-a-addict dati, mga inibig ko. Subalit na makakilala sa ating mahal na Panginoon, talaga naman pong uminit. Subalit dumating ang isang araw sa kanyang hindi pagbibigay importansya sa salita ng ating dakilang Diyos sa buhay, napahiwalay. Isipin niyo, pati yung kanyang lola, ninanakawan niya. Papasyalan niya yung lola niya, nanakawan niya ng maraming pera, pati alas niya nanakaw. Tapos magpapaano sa kanyang lola, sabi niya, Lola, alis na ako. Sasabihin naman ng lola niya na mahal siya, ingat ka, apo ko. Yung brother ay tatawa-tawa sapagkat nanakawan na niya ng lola niya. On the way home, mga inibig ko, bigla siyang parang nawala ng hininga. At dito, mga inibig ko, ay parang mamamatay na siya, kaya nanalangin siyang bigla. Sabi niya, mahal na Panginoon, bago man lang ako mamatay, pahintulot na makarating ako sa aming bahay.
So, grabe ang kahabagan ng Diyos. Nakarating pa siya sa kanilang tahanan. Pag-akit niya sa bahay niya, sabi niya, Papa, Mama, mamamatay na ako. Sabi ng kanyang ama, huwag kang magbiro ng ganyan. Bakit nahandusay na yung ating kapatid. Pagkatapos nahandusay, yung kanyang kaluluwa, dumaretso ka agad doon sa ilalim, sa impyerno, mga inibig ko. Grabing init doon, ang baho, sabi niya. At nakita pa niya yung pinsan niya na Trinitarian in person. Ang dinadaluhan, mga inibig ko. Mabait yun, walang bisyo, pero tatlo ang Diyos niya, andun din sa impyerno. Kasi kamamatay lang, nakabulol pa sa kanilang harapan. At doon nakita niya, mga inibig ko, kung gaano talaga katotoong impyerno. Kaya nagsisisi siya roon, mga inibig, grabing kanyang pagsisisi. Mahal na Panginoon, bigyan mo pa ako siyang pagkakataon. Samantalang kanyang mga magulang, nagpuri ka agad, may ng backup prayer sa ating beloved honorable pastor. At pagkatapos, mga inibig ko, na ipinatong yung Bible sa kanyang tummy, mga inibig ko, bigla itong nagkaroon ng ulirat. Sapagkat nakita niya doon sa impyerno, mayroong isang kamay na kumuha sa kanya, mga inibig ko. Master, praise the Lord. So dito, mga inibig ko, ay dinala pa siya rito sa pastoral house at pinagpresa rito, mga inibig ko. Talagang yung kanyang tiyan na ito, mga inibig ko, nalapnos ito, nasunog. Nung inapat yung Bible, pag inaalis, wala siya ng hininga. Pero dahil sa kanyang pagsisisi, mga inibig ko, muling binalik ng Diyos ang kanyang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, huwag tayong magbibiro sa ating paglilingkod, mga inibig ko. Ibigay natin yung the best na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos ng buhay upang mapagtisan natin ang lahat ng bagay sa mundong ito na darating, mga inibig ko? Ano po sabi dito from the Epistle of Hebrews, chapter 3, verse 12 up to 13, and Ephesians chapter 5, verse 6. Bagasan natin pong basahin, kaya nila po. The book of Hebrews chapter 13, verses 12 and 13. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. The book of Ephesians chapter 5, verse 6. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. God bless you po. Dito po sa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 12 hanggang 13. Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamagitan ng kanilang sariling dugo, ang bayan ay nagbata sa labas ng pintuan. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento. Dahil Excuse me, Kuya. Hebrews chapter 3, 12 to 13. ito na po, Hebrews chapter 13, verse 12. Hebrews chapter 3, verse 12 up to 13. Mali yung pinas. Dito po mami naman sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 13. Mga sipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino mang sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya ay na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Dito po sa 13. Ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa. Araw samantalang sinasabi ngayon baka sa pagmamatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Dito po sa Efeso Kapitulo 5:6, huwag kayong madaya ng sinuman ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay nito ay dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. So tayo pong lahat, mga inibig ko, ay pinag-iingat na mainam ng ating dakilang sa buhay. Kung sino man ang ating mga nakakausap, madidiscern mo kung ang kanyang sinasabi ay para sa ating dakilang Diyos na buhay. Mag-aralan tayo sa isa't isa. Sabi ng Banal na Kasulatan, at napakahalaga, mga inibig ko, yung ating pong pagpe-fellowship. Nang sabi ng Biblia, do not forget the assembling of the saints, mga inibig ko. Ito po ay napakahalaga, mga inibig, na ito ay nadadagdagan yung ating pananampalataya. Dito tayo nagkakaroon ng grabing wisdom and knowledge from above na ang Diyos ang nagbibigay nito, mga inibig ko, sa ating panahon ngayon, sapagkat may protocol ang gobyerno natin, medyo may kahirapan, minsan makadalo, mga inibig, subalit hindi ka rin makakaalibay na hindi ka nakakadalo sapagkat meron naman po tayong live streaming, mga inibig ko, every Wednesday, Friday, and Sunday. Meron pa tayong TV program, radio program, sa mga Facebook, mga inibig ko. So nandyan, kumpleto na tayo po ay maaralan ng totoo upang magkaroon tayo ng kaalaman at madidiscern natin yung tama't hindi, mga inibig ko. Kaya nga, lahat ay magtiis at magsipag-ingat
ano man po mga trials sa ating kinakaharap, inibig ko ay magpapatuloy po tayo at mananatili sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga panon na mga sa Old Testament, may inibig ko, yung mga naunang Kristiyano, hindi po nag-wave ang kanilang pananampalataya, ipinapakain sila sa mga leon, ang kanilang mga katawan ginagawang sulong, may inibig ko, subalit kailanman, hindi sila huminto sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, mabago man ang ating mga venue, ang ating mga oras sa mga venue na pupuntahan, may inibig ko, patuloy tayong maglilingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat dyan lumalaki ang ating pananampalataya, may inibig ko. Kaya huwag tayong padaya, sabi ng Banal na Salita, huwag na tayo po'y madadaya, may inibig ko. Tayo'y inaralan, tinuruan ng propeta ng Diyos. Yung pastor ng ating kaluluwa, kung papaano tayo makakadiscern ng good or bad, may inibig ko. Alam natin yun, mga inibig ko. Binigyan tayo ng katilinuhan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. So we have to meditate the Word of God day and night. Ang banal na kasulatan ito ating laging babasahin, mga inibig ko, upang laging pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano man po mga pagsubok, ano man po kapighatian na dumating sa mundong ito, mga inibig ko. Dumating man ang mga grabing kahirapan, mga gera na napipito, mga grabe pa mga sanot. Subalit ang mga anak ng Diyos, andyan lagi na mapagtagumpay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At lagi natin alalahanin, kailanman hindi tayo iniwanan, hindi tayo pinabayaan ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakinggan natin ang mga patuloy natin mga kapatiran, kahit sa ganitong pandemic, may inibig ko, ay talaga naman pong bumubus ang pagkapala. Oh? Isipin niyo po yan. Mga dating kinukulang, pero ngayon lalong pinagpala lalo ng ating dakilang Diyos na buhay. Napupromote pa, tumataas pa ang mga kanilang mga sahod, may inibig ko. Kaya ganyan magpala ating dakilang Diyos sa buhay, mga inibig. Kaya nga, kung ating mapagtitiisan ang lahat ng mga bagay sa mundong ito, may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Anong kanyang pangako, mga inibig ko? Ipinamamahagi niyang sagana ang pagpasok sa kanyang kaharian. Huling talata dito sa 2 Peter chapter 1 verse 11. Maganda na po mga awit, manunugtog. 2 Peter chapter 1 verse 11. For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. God bless you po. Ikalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 11. Sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian ng walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Ang makapagtitiis hanggang sa kanyang pagbabalik, may inibig ko, hanggang sa wakas, ipinamamahaging sagana ang pagpasok. Dito pa man sa lupa, mga iniibig ko, patuloy na ibinubuhos ng ating dakilang Diyos sa buhay ang pagkapalang physical, material, lalo tigil sa spiritual, nagpapala yung proteksyon na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kung di tayo maghimagod, mag-inibig sa tamang kapanahunan, aanihin tayo. Anong aanihin natin? Yung tayo po makapasok sa kanyang kaharian anytime now. At tayo magpasalamat ng lubos sapagkat merong ginamit ang ating dakilang Diyos sa buhay, ang kanyang tunay na pastor ng ating kaluluwa, ang kanyang huling propeta sa ating panahon ngayon, manibigo. Ating minamahal dinagaran na Pastor Evangelista Will Almeida sa kanilang panalangin pag-ayun, pagsasakripisyo, manibigo. Isa tayo ngayon sa mga pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sa buhay, maging sa mga tatawagin pa ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Kaya napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, manibigo. Konting panahon na lamang ang ating titiisin, manibigo. Konting panahon na lamang. Maglingkod tayo ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at walang ibang tutulong sa atin, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon upang makamtan natin yung kanyang dakilang pangako, ang buhay na walang hanggang. Kaya sa ating inibig ng mga baguhan, kayo po yung aming inanya na pumarito sa harapan. Tanggapin po ng formal ang ating dakilang Diyos sa buhay. Maaari sa oras ito, punong-puno ka ng problema. Andiyan ang mga grabing kapigatian, kahirapan, mga karamdaman. So balik sa oras na ito, pag ikaw tumanggap ng buong puso sa ating mahal na Panginoon, papauwi ng Diyos ang lahat ng mga bagay na yan. Ibibigay sa iyo ang kapayapang kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tayo po'y tumayo, may inibigong, ating pong papurihin ating dakilang sa buhay, sa papuring awiting ito, habang binibigay mong taon sa beloved ko preacher, beloved Mother Marcelo. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, our beloved
preacher, Brother sa lahat ng mga minamahal, mga baguhan. Ito ang araw na ginawa ng mahal na Panginoon upang kayo po ay maligtas. Ayon sa atin na pag-aralan, mga minamahal, meron tayong Diyos na nangako na tayo po'y kanyang iingatan. Meron tayong totoong Diyos na ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. Na sa bawat lalapit sa ating mahal na Panginoon, matamasa natin ang pagpapala na galing sa ating mabait na Diyos. Problema at paghihirap sa aking kumagawa, ngunit alam ko sa bawat tagpo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatanggap. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Nananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming dakilang Diyos. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. At paghihirap sa aking kumagawa, ngunit Napakabuti mo, Panginoon. sa bawat tagpo ng buhay mo, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatanggap. Panginoong Jesus, ako'y sa'yo, hindi
Hindi ba ako pag-ibig ko sa'yo Habang kumikilos sa presensya ng ating mahal na Panginoon, mananatili? nasa ating kalagitnaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang kanyang banal na presensya. Ang pag-ibig Ibinubuhos siya sa ating kalagitnaan. sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon. Sa mahabang lakbayin ito, tulungan mo ako. Palakasin, patatakin sa lahat ng pagsubok. Hanggang sa'yo magbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon. Sa mahabang lakbayin ito, tulungan mo ako. Palakasin, patatakin sa lahat ng pagsubok. Hanggang sa'yo magbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon. Sa mahabang lakbayin ito, tulungan mo ako. Palakasin, patatakin sa lahat ng pagsubok. Hanggang sa'yo magbabalik. Hanggang sa'yo magbabalik. Hanggang sa'yo magbabalik. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa lahat po ng mga baguhan narito ngayong araw pong ito, ito ang araw na ginawa ng mahal na Panginoon para kayo po ay maligtas. Sa lahat po ng ating mga beloved webcast viewers, this is the day that the Lord has made for us to be saved. Itong araw na ginawa ng mahal na Panginoon, na laging sinasabi ng ating beloved Honorable Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, salvation is a great matter of importance. Napakahalaga po, mga minamahal. There are 4 keys of salvation, 4 na susi na kaligtasan na gagawin po ninyo. Una po ang tinatawag na pananampalataya, faith. Ang pananampalataya po ay nagagaling sa pakikinig at pakikinig na salita ng mahal na Panginoon. So ito po ang simula na inyo pong paglilingkod sa mahal na Panginoon. At habang kapoy dumadalo po kayo, lalago ang iyong pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawa po ang tinatawag na pagsisisi sa ating mga nagawang kasalanan or godly repentance. Ang pagsisising kailangan, sabi ng banal na kasulatan, ang bawat lumapit sa ating mahal na Panginoon ay taos-puso na kanya mga minamahal tatanggapin ng ating mahal na Panginoon, pagsisihan, talikuran ang lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Sabi ng Biblia, tapat at banal ang Diyos at tayo patatawarin sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Pangatlo, gagawin niyo po ang tinatawag na bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi sa banal na kasulatan, except a man be born of water, he cannot enter into the kingdom of God. So mahalaga po ang water baptism. At ito po'y meron pong tamang formula. Sabi ng Acts 2:38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Ngayon mga minamahal, pumunta po kayo rito, may dadala po kayong mga problema, karamdaman. Pagkatapos mabautismuhan, ang ating mga nagawang kasalanan ay ipatawad, lilinisin tayo ng mahal na Panginoon at uuwi po kayong masaya. Uuwi po kayong mapayapa, mga minamahal, at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pang-apat, gagawin ng ating dakilang Diyos, baptism of the Holy Spirit. Magkaroon kayo ng pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, katuwaan, kasiyahan, kagandahang loob. Lahat po ito, mga minamahal, ibigay ng mahal na Panginoon sa inyong patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Itaas ang inyong mga kamay sa oras pong ito, upang kayo po ay formal na tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos ng karapatang tawaging mga tunay na mga anak niya at mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sabihin niyo po ang katagang ito, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naririto po ako, isang taong makasalanan. Ako po, taos-pusong
humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng aking buhay. Linisin mo po ako, patawarin mo po ako, maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoon, hanggang sa araw na iyong pagbabalik. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ito ang aking panalangin. Amen and amen. Kami po ay magkaisang manalangin po sa inyo sa leading prayer po ng ating beloved honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda. Dakila, mapagpala, makapangyarihan po namin Diyos, amang banal, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa lahat ng narito po na minamahal namin mga baguhan na mahal na Panginoon, taos puso, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Nauuhaw sa iyo mga salita, mahal na Panginoon, ang bawat isang narito nakapakinig. Tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, ang araw na ito. Magsimula sa kanila, mahal na Panginoon, ang iyong pangako, mahal na Panginoon, na lahat ng mga biyaya, mga pagpapala, mula sa kagalingan, karamdaman, kalatasan ng problema, higit sa lahat, katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon, pagpalain mong bawat isa na narito. Tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, sa araw pong ito, sa pangunang panalangin ng aming beloved noble pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda. Gawin mo silang mga tunay mong mga anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Itong samo namin na panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Purihin ang ating pinakamalapang Panginoon, at tayo po'y darako na po, maminama sa ating pong prayer for the sick, binigyan ng pagkakataon po sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Rap Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Marcelo, praise the Lord. Tayo po magkaisang magkaisang dumalangin ng pagsisisi bago po natin hilingin ang ating mga prayer request. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala po naming Diyos na magpanin sa lahat, pinakamamahala Panginoong Isus, sa pangunang panalangin namin kagalang-galang na Malapastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang iyong huling propeta sa huling panahong ito. Malapay narito po kami sa iyong panalapaan na lubos na nagpapakumbaba, nagsisisi, malapay sa kami nasusumpungan sa mga kainaan, mapagkukulang, pagkakasala, patawarin mo kami at tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Lahat po yung mga kautusan ay may sakatuparan po namin upang maging handa sa iyong pagbabalik at gamitin mo rin po kami sa napakalawak mong gawain sa pagligtas ng napakarami pang mga kaluluwa. Gawin mo kami ilaw at asin sa libutan ito, malapit sa Panginoon namin ginagalang magulang sa iyo and the beloved children. At lubos ang aming pasasalamat, malapit. Napakapalad po namin, mahal na Panginoon. Pinagkaluban mo kami na totoong magpagulang sa iyo. Amin na kinagalang, malapit sa beloved mama, di kabalikan, beloved children, at pinangaral po ang katotohanan at kayo tagapagmana na kami ng buhay na walang hanggan at nagagamit mo pa sa iyong banal na gawain sa napakalawak mong gawain, mahal na Panginoon, ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay, amin na mahal, kinagalang, mahal pastor, all beloved children, at ang binubus mo, walang hanggang pagpapalang spiritual, physical, material, pagpapala sa buong sambayan ng kinagalang magulang sa iyo upang patuloy na papalaganap ang isang ebanghelyo ng kaligtas sa buong kinapal. Lubos po namin pinasalamatan sa iyo, Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Namin na mahal, ilehans po natin ating mga sarili. Isang kamay sa ating ulo, kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin mo natin, beloved na more pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, na naglehans po sa atin at maging sa ating mga loved ones, mga minamahal. Hallelujah. Mga kapatiran natin sa buong mundo at i-cast out po natin lahat na masamang espiritong karamdaman, problema, mga bisyo sa pangalan ni Jesus. Di mo sa cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, being glory, pride, lust, covetousness, materialism, drug addiction. Cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed, be healed, be healed, be blessed. In Jesus' name, prophesy so right now. In Jesus' name, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Bilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon na lahat ng ating mga prayer request ay tinugunan ng ating mahal na Panginoon, minamahal, sisigop ayo. Banggitin po natin, mga minamahal, a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Napakamakinarihang salitang hallelujah. Praise the Lord. Sabay lukso, mga minamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin man ang pangalan. Glory, glory, glory to God. Praise the Lord. At tayo pinadako sa ating mga announcements, mga mahal, through our beloved preacher, Dr. Ray Alarcon. Amen.
God bless you po, Brother Future, Brother Ralph Blanco. At mga naman, patuloy po ang ating po mga banalagawain sa lahat po na ayun po minawala mga webcast viewers. Higit sa lahat sa mga new webcast viewers po namin, patuloy po natin subaybayan ang ating pong central live stream, mga minamahal sa mga kapatiran din po natin at maging sa mga bagon po narito sa ating mga bisita, ating po mga banalagawain na yan po sa pamagitan ng FB page po, mga minamahal, sa mga viewers po namin, naka-flash po sa inyo pong screen, FB page po, JM, CIM Central Live Stream at sa pamagitan rin po ng YouTube, mga minamahal, JMCM TV po, mga minamahal. Wednesdays, Fridays, and Sundays po, mga minamahal. At every Wednesday po, ngayon po, Wednesday, the date is 2/22, mga minamahal. This coming Friday naman po, yan po ay 2/4/22, mga minamahal. This coming Friday po, same time din po tayo. Biyernes po, from 12 noon up to 5 p.m. po. And this coming Sunday, maghapon po, ang banalagawan po ng Jesus More Crusade. Araw po ng linggo, yan po ay mula po alas 10 ng umaga po ng linggo hanggang alas 4:30 po ng hapon. Again, through FB page and through YouTube po. Ayan, mga minamahal. For our TV program po, ang Jesus Miracle Crusade po ay ating po mapapanood tuwing Sabado po ng gabi sa PTV4, which starts at 10:30 p.m. up to 12 midnight. 1.5 hour ating pong TV Crusade sa Channel 4 at ang ating pong radio program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay nightly, mga minamahal, Lunes hanggang Sabado po mula alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi sa DZME sa Radyo 1, 1530 po, 1530 kHz M-band on your radio dials. Inyo rin po mabibisita ating po website www.jmcm.org. And for prayer and counseling, please dial the following numbers po naka-flash sa mga screen niyo po. Kopyahin niyo po upang kayo po yung sa mga nagnanais po mag-request po ng panalangin o magpapayo po for prayer and counseling, please dial 837299194 and 83751148. Sa ating patuloy na pagbibigay po ng ating po mga tithes and offerings, ating mga pledges, mga vows, ating pong bank account, yan po sa BDO Favorite Brands po. Ang pangalan po niyan ay buong pangalan po ng ating pong banalagawan. Ito po isa pang savings account, SA, and the number is 000-3902-68577. Sa patuloy natin pagbigay sa ating banalagawan, sa ating dakilang Diyos, patuloy po kaagapay po tayo, kabalikat po na tayo ng end-time prophet, our loving God, the whole beloved family po sa pagpapalaganap ng nag-iisang tunay na ebanghelyo sa buong mundo. At mga sa ating pagkatapos, inaanyahan ko bawat sa kaili po tayo tumayo po at ating po ipagkaloob ang lahat ng pagkatapos sa ating beloved brother Voven, my beloved co-preacher, sa kanya po ang pananalangin sa ating pagkatapos. God bless you po, beloved ordained preacher, beloved Dr. Rick Alarcon. Tayo manalangin. O pumapagpala naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagalang na pastor, our dearly beloved and honorable evangelist, Will de Estrada Almeda, your end-time prophet. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat ng taus puso sa natapos sa banal na gawain na inyo pong nilingasan at pinagpala. Sa amin po pag-uwi, pakaingatan niyo po ang bawat isa at ihatid niyo po kaming maluhati sa aming mga tahanan. Ilayo niyo po kami sa lahat ng gawang kaaway at pagpalain mo po, Diyos, ang lahat ng iyong mga anak dito sa Pilipinas at sa iba't ibang dako sa mundo. Ito pong aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. I love you with love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Sa Panginoon, nakikita
sa Panginoon. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with love of the Lord. Yes, I love you with love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless all po. Ingat po tayo sa ating pag-uwi, sa ating kanya-kanya mga tahanan. We love you all in the Lord. Praise the Lord. Excuse me lang po. Ang mga naman available na po yung ating pong year 2022 po na calendar. Inulit abalikod ang ating pong church calendar po for the year. Pang fee na yung to reproduce it, meron pong fee na 100 pesos po para maipa-reproduce po natin muli. God bless you po.